Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. Don't forget like, share, subscribe, and press the notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. How are you today? To God be the glory, because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Hallelujah. Ang kapayapaan at pagbiyayan ng Diyos na may suma sa atin, sumagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras nito ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa panibagong araw naman, dagdag na ating mga taon at araw na ating buhay. Ito po ay kalooban ng Panginoon na darating tayo ngayon sa mga panahon na ito is November 16, 2023. Ito mga kapatid, panibagong araw, dagdag ng Panginoon sa buhay natin sa oras na ito. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya po ang nagbigay sa atin mga batid na pagkataon upang na manatili pa tayong buhay no, sa libutan na ito. Ayan po mga batid na ating ginagawa na natin sinasayang po ang panahon. Pinatihalaga mga batid ng Panginoon dahil po na mahalaga tayo sa Kanya. Kaya pinalaga natin ang pupalagaan ng Diyos sa atin. Sa bawat araw talaga ay tinuturuan tayo ng Panginoon upang na hindi po tayo maparusahan, sapagkat mahal tayo ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tayo po talaga ay magkakamaliman, tayo po mga kapatid ay minsan po ang nasusunod, hindi po ang Diyos. Pero hanggang ngayon ay binigyan pa rin tayo ng Diyos na pagkataon na sana po ay matuto tayo sa Kanya mga aral upang mapalaya tayo sa limutan na ito na mga pamumuhay po na masama po. May mga kapatid na gaya po ang Panginoon in the book of Acts chapter 17 verse 30 na pinalagpas lang po ng Panginoon ang katigasan na ating puso at isipan. Subalit ngayon nagyaya ang Diyos na magsisi na po tayo sa buong dako ng daigdig, sa andako tayo ng daigdig, magsisi na po tayo at tumaliko na tayo sa masamang pamumuhay. Na yung mga kapatid ang nais ng Panginoon talaga upang na makamtan talaga natin ang tunay na kaligtasan. No, kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid, na huwag niyang pabayaan ang katungkulan bilang lingkod ng Panginoon upang na maliligtas siya at saka ang nakikinig, mga kapatid. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. So yung mga kapatid, na patuloy gawin ang mga bagay na ito para maliligtas ka at ang nakikinig sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi po tayo pinalagpas ang panahon kaya po nagumaniho po tayo, ginagamit ang mga minuto sapagkat mahalaga talaga ang bawat seconds ng buhay natin. At alam, isang kislap mata lang po, isang segundo lang, wala na po tayo. Kasi ang hiningaan natin nasa kamay po ng Diyos. At dahil po na siya ang may control ng buhay natin, kaya siya ang nagpapasya talaga, mga kapatid, ng ating buhay, kailan tayo manatili sa limutan, hanggang kailan ang buhay natin, ayon po sa sinabi po niyang Panginoon sa sulat ni Salmista David. Dito po mga kapatid sa chapter 90 verse 3 sa mga awit, mga kapatid. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Yan mga kapatid, no? So kahit naman kung magsikapan tayo, buhay pa tayo bukas o kinabukasan, linggo o buwan, taon pa man, hindi natin alam mga kapatid kung ipagkaloob pa ng Diyos yan na mabuhay pa tayo sapagkat siya ang may pasya. Pero ayon po sa salita ng Diyos na ating napakinggan, ay siya din ang magbigay sa atin ng pagkataon na malaman din natin kung ilang taon tayo dito sa limutan na nanahan, mga kapatid. Pakinggan natin sa chapter 90 verse 10 sa mga awit. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang.
o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. So yun mga kapatid, no? Ayon po sa Biblia din na ang buhay natin 70 taon, kung malakas pa tayo, abot pati ng 80 taon. So ito na po ang Panginoon nagsasabi na siya ang may pasya kung kailan mamatay ang tao. Now siya rin nagsabi dito mga kapatid na may talaga, kung may limit ng buhay natin. Kaya wala tayo masabi natin na magawa. So ito na yung panahon talaga natin. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So yun mga kapatid, no? Hindi magtatagal ang buhay natin talaga. Kahit anong gawin natin, magtago man tayo sa kaban, kung ano man ating gagawin. So ganun pa rin mga kapatid, hindi talaga tayo manatili sa libutan sapagkat example natin ngayon, kung 69 na po tayo, so meron pa tayong 1 taon. Kung lalagpas tayo sa 71, abot pati ng 80 taon. Kasi ito po ang sinabi ng Biblia mga kapatid, no? Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So mga kapatid, no? So salamat sa Panginoon na wag po tayo mag-alala kung ano man ang ating naranasan ngayon na hinaharap, sapagkat Diyos lang din ang magbigay sa atin sa katuparan ng ating mga pangarap. Kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo kapatid makaahon, no, sa ating mga dinadaanan kung wala din ang Diyos. So abot man tayo ng 80 taon kung loobin ng Diyos, pero hindi po tayo makarating dyan kung pabayaan tayo ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Biblia, wala tayong magawa, no? Wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Na kung manatili tayo sa kanyang salita, manatili po tayo pamubunga ng marami, sapagkat wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. So abot man tayo ng 80 taon kung loobin ng Diyos, pero hindi po tayo nakaabot dyan dahil po sa pagsisikap natin. Ito po ay dahil po ito po yung tulong ng Diyos, habag ng Diyos sa atin sa bawat araw. Siya talaga ang nagbigay sa atin, mga kapatid, ng lakas at nagpatatag sa ating pananampalataya. Wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Ko ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Di ba? Makarating man tayo sa 70 taon, 80 taon, hindi sa ating pagsisikap yun. Hindi sinabi dahil na nakatakda na po dyan ang araw natin na sa ating pagsisikap darating tayo dyan. Hindi po, kasi wala tayong magawa, wala din ang Panginoon. So makarating man tayo sa mga taon na yan, ayon po sa tulong ng Diyos, makarating tayo dyan. Kung wala na tayong hanap buhay, walang hininga, walang lakas, paano makarating tayo dyan? Kaya nakarating man tayo sa 70 taon o 80 taon na may lakas pa tayo dahil po sa tulong ng Diyos. Kaya dapat purihin po salamatan ang Diyos, sapagkat siya talaga ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng mga bagay na ating mga hinahangad. Wala po tayong narating, mga kapatid, wala po tayo na tanggap sa ating nakamtan ngayon na galing po sa ating pagsisikap. Lahat po mga kapatid na ating nakamtan galing po sa Panginoon. Ito mga kapatid, sinabi po sa mga ngaral, Ecclesiastes Kabanata 6, talata 2. Karunungan, itong karangalan, kapangyarihan ng tao, lahat ng mga hinangad ay galing po sa Panginoon. Subalit ang masaklap, kung hindi natin mapakinabangan, no? Mapakinabangan ang ating mga bagay na nakamtan, sapagkat ang buhay talaga natin nasa kamay po ng Panginoon. Pakinggan natin mga kapatid, dito po sa mga ngaral, Kabanata 6, talata 2 hanggang po sa 3. Pakinggan natin mga kapatid. May mga taong binibigyan ng Diyos ng kanilang mga hinahangad, tulad ng karangalan, ari-arian at kayamanan. Pero hindi niya hinahayaang pakinabangan nila ito. Sa halip, ibang tao ang nakikinabang nito. Hindi ito maganda at walang kabuluhan. Ayan mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos, karangalan, karunungan, kapangyarihan.
mga bagay natin na hinahangad, pero hindi tayo binigyan ng Panginoon pagkataon na kita tayo makikinabang dyan, sapagkat para lang pong anino ang buhay natin mga kapatid. Mawala lang po tayo sa limutan, tulad ng anino po mga kapatid, na kapag habang nandyan pa po ang totoong kanyang katawan, may anino pa po tayo. Pero darating ng panahon, mawala na talaga ang buhay natin, at tanda po natin, yun po ang panahon na mawala din anino din. So, lahat ng bagay na kanta natin galing sa Panginoon. Pero ang pinakamasaklap, kung hindi pinahintulutan ng Diyos na mapakinabangan natin yan. Tulad ng isang mayaman, sa Lucas, Kabanata 12, talata 11 hanggang po sa 20, na ito mga kapatid, ay talagang nagsabi ng mayaman na kalag kumain ka, magsadya ka, sapagkat marami na akong naipon na mga bagay para sa darating na mga taon. Pero ang sagot ng Panginoon sa 20, hangal sa gabi na ito, babawiin ko ang iyong buhay. Pakinggan natin mga kapatid, Lucy chapter 12, 19 verse 20. Dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganun mga kapatid. Now, nagalap naman tayo, nakamta natin ang mga bagay na ating hinanga dahil po sa bigay ng Diyos yan. Pero kung siya po ang magpasya din, hindi mo pa kinabangan yan, kasi lahat po ng nakamta natin, naiwan po natin yan. Sa araw ng ating kamatayan, wala po tayong madala. Hubad po tayo na lumabas sa bahay bata, hubad tayo babalik din sa lupa. Ay mga kapatid, ang sinabi Biblia, tanda po natin, na hubad tayo lumabas sa bahay bata. Sabi ni Job, hubad ako na lumabas sa bahay bata, hubad din ako na babalik sa Panginoon. So yung mga kapatid na talagang, hallelujah, hinati alam na ang panahon talaga sa ating pag-alis. Kaya ang sabi ni Job po sa chapter 1 verse 21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala, at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako, at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sabi ni Job, ipinanganak ako na walang dala, babalik ako sa lupa na walang dala. So yan mga kapatid, tandaan po natin na tayo talaga dito sa libutan ay panandalian lang po ang buhay natin. Pansamantala lang po ang buhay natin mga kapatid dito sa libutan. Dito po sa Psalms 119 in verse 19. Pakinggan natin mga kapatid, sabi po ni Psalmista David dito mga kapatid sa chapter 9, 119 verse 19. Ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. So dahil po pansamantala lang po ang ating buhay sa libutan, so hinahangad po natin na sana po na malaman natin ang utos ng Diyos, kasi ang utos ng Diyos po ang nagpapalaya sa atin dito sa libutan sa pagkalipin po na pamumuhay po na makasanlibutan. Kapag inutusan po tayo na makalaman na pumuhay, ani tayo ng pagkabulok. Kasi yun talaga ang kapalit lang talaga kung makasanlibutan pumuhay natin, hindi po tayo makakamit ng inaasahan natin na kapatid na kaligtasan. Kaya tinulungan tayo ng Banal na Espiritu, hallelujah, kasi naging kaaway tayo ng Diyos kapag mamuhay po tayo sa makasanlibutan. Kaya tinuruan tayo anong utos, sapagkat pansamantala na pumuhay natin sa libutan. So ang sabi sa David, turuan mo ako sa iyong mga utos. Kaya yung utos ng Diyos talaga ay yun po ang ating binabasa sa Biblia at tinuturo po natin, pinapaunawa po natin para malaman talaga natin ang tamang pumuhay. Now, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 7 up to 8, laban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod.
So yung mga kapatid, kalaban ng Diyos, na wag naman natin hayaan na maging kalaban tayo ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan na pagdating ng hatol, kaya mo tumbasan ang kapangyarihan ng Diyos, itapong ka sa impyerno, sabihin mo hindi. Wala talaga tayong magawa. So pagkatsaro ng hatol, wala tayong kapangyarihan. Parehalan din tayo, disin na sa ating kalagayan ngayon. Kasi bubuhayin niya tayo mula sa libingan, pero harap tayo sa hukuman. At wala tayong kapangyarihan na dahil nabuhay tayo muli, lalaban tayo sa Diyos. Wala po. Kasi disim lang po, binuhay lang tayo ng Diyos para harap tayo sa hukuman. Kung hindi sinabi dahil bagong buhay na, nakaroon tayo buhay na walang hanggang, na may kapangyarihan tayo, wala din. Tulad tayo din ng disim na sa ating kalagayan na walang kamatayan lang, pero may hatol. So kaya hindi pwede magpagpabayaan tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Salmista David sa Psalms 119 verse 19, pansamantala lang po ang buhay namin dito sa lupa, kaya turuan mo kami na iyong mga utos. Kaya ito mga kapatid, ginawa po natin ang utos ng Diyos ating pinapangaral. Pinapalam po natin ang tama pumuhay para hindi po tayo talaga masayang sa panahon na ito sa ating pumuhay, hindi masayang ating inaasahan ng kaligtasan. Kaya alam natin ang utos ng Diyos. Verse 8. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So kung mamuhay tayo sa libutan ayon sa sarili nating kagustuhan, hindi po tayo kalugdan ng Diyos. Dahil, mga kapatid, ang ating ginagawa, yan din ang kapalit. Na sa araw ng paghatol na ating ginagawa, yun din ang katumbas ng hatol ng Panginoon. So kaya, tinuruan tayo ng Panginoon para po na hindi po tayo mahiayon sa masamang makasalaan ng pagkatao. Ibig sabihin, ang katawan natin is para sa Panginoon, gagamitin natin para sa Panginoon, ginagamit na po natin sa mga krimen, pagnanasa ng laman, paglalasing, panggulpi ng tao, pangnanakaw. So hindi po dapat gamitin natin ang katawan natin sa ganyang paraan dahil maging kaaway tayo ng Diyos. Yun po ang makasalimutan, makasalanan na pagkatao sa mata ng Diyos. Gagamitin natin ang katawan para po na, mga kapatid, sa ating sariling kapakanan. Gamitin ang katawan sa karangalan ng Diyos, mga kapatid. Ito sinabi po sa 1 Corinthians in chapter 6 in verse 19 to 20. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo. 19:20, dito po sa 1 Corinthians in chapter 6. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So sa paraan ikapupuri ng Diyos. So ibig sabihin, tumulong tayo sa ating kapwa. Hindi po tayo ninira sa ating kapwa para mapurihan ang Diyos, no? Mamuhay tayo ng matuwid sa paningin ng tao para mapuri ang Diyos. Sapagkat kung kriminal ka, kung ikaw tao na palagi kang nanggulpi ng kapwa mo, nanira ka ng kapwa mo, paano maparangalan ang Diyos? Paano masabi nila ito ay lingkod ng Diyos? Paano masabi nila ito ay Christian talaga? Kung ang ating pamumuhay talaga na nakita ng tao ay hindi nakakabuti po sa paningin nila. So gamitin ang katawan na para mapuri ang Diyos. So yun po mga kapatid, para purihin ang Diyos, mag-ibigan ng isa't isa, no? Huwag maghatulan, huwag magsiraan, kasi ang pag-ibig, ito po ang pinaka-dakila. Ito po ang sabi natin, dakila pa sa unang utos ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig mga kapatid, galing po ito sa gawa ng Espiritu Santo. Kasi kung wala sa taong pag-ibig, wala sa Kanya ang Diyos, no? Ngunit kung namuhay tayo sa pag-ibig, nandyan sa atin ang Diyos, mga kapatid. Pakinggan natin sa 1 John. Itong sinabi ni Apostol Juan, 1 John in chapter 4, hallelujah, in chapter 4 in verse 15 to 19. Sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya, at siya naman ay nasa Diyos. Verse 16. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. So kung nasa atin ang pag-ibig sa ating kapwa, natili tayo sa Diyos at ang Diyos natili po sa atin.
Ngayon, kung sabihin natin ating katawan, ginagamit natin sa paninira ng kapwa, panghusga ng kapwa, no? So, pangnanakaw, paglalasing, kung ano pa man ating ginagawa, na ito po ay nakakasira sa atin sa mata ng Diyos, hindi na po iyon ang dapat natin gawin. Dapat iwasan na po natin ang pamumuhay po na hindi nakakapuri sa Panginoon. Paano purihin ang Diyos kung nanggulpi ka ng kapwa mo? Paano purihin ang Diyos kung nangnakaw ka? Paano purihin ang Diyos kung nanira ka ng kapwa mo? Paano purihin ang Diyos kung ikaw talaga ay sakim sa paningin ng Diyos? Mapuri lang ang Diyos kung nagbigay ka ng nangailangan. Mapuri lang ang Diyos kung gumawa ka ng kabutihan. So ito po ang sinabi ng Apostol Pablo. Gamitin ang katawan para sa kapupuri ng Diyos. Hindi ka kasama, no? Hindi nakakasira sa Diyos. Kasi ang Diyos po, hindi po talaga naninira at hindi nagtuturo ng masama. So ang sabi ni Apostol Juan, pag nandyan sa ating pag-ibig ng Diyos, ang Diyos natili po sa atin. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Yan mga kapatid ay importante. Hindi po relihiyon ating pinapangaral, hindi po tayo nangaral dito para magpantaas po tayo at manira po tayo sa ating kapwa. Ang ating ginagawa, nangaral po tayo para malaman natin ang totoo na pamumuhay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. Verse 17-19. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Diba? Panatag ating loob sa araw ng paghukom, sapagkat ang ating pamumuhay sa salibutan tulad ng pamumuhay ni Kristo. Kung totoo talaga, namuhay tayo kay Kristo. Kung sabihin natin Christian tayo, pastor mananampalataya tayo, pero napuot naman tayo sa ating kapwa, wala sa atin ang pag-ibig, wala sa atin ang pagiging masunurin sa Panginoon, so paano natin mapatunayan Christian talaga tayo? So salungat po sa ating sinasabi at pinatunayan natin na tayo pastor, Christian mananampalataya, pero malayo naman tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pwede mga kapatid, paano mapanatag ating pagharap sa hukuman kung ating pamuhay salungat po sa kalooban ng Diyos? Hindi pwede mga kapatid na sabihin natin Christian kami, pastor din, pareha din nyo, may umaasa kami kaligtasan, pero ang ating gawa hindi magkapareha, doon tayo nagkadiferensya. Pareha tayo binansagang pastor, pareha tayo binansagang Kristiyano, pareha tayo may panampalataya, pero pareha ba ang ating pagganap ng kalooban ng Diyos? Kung pareha, to God be the glory, pareha din tayo makakamit ng kaligtasan. Pero kung ang kinin mo, ikaw Christian, ako pastor, ako manampalataya, pero ang gawa natin, ang hatol, hindi kay basihan na ikaw pastor sa manampalataya, pareha lang tayo magkamit ng kaligtasan. Hindi po kasi hindi pareha gumagawa po ng kalooban ng Diyos. So yun po ang pinakadabis na hiwalay man tayo sa karatula. Iba-iba man ang karatula na ating dinadala, basta ang pagsunod ng kalooban ng Diyos parehas. So isa lang po ating pupuntahan. Kahit anong relihiyon, isa lang pupuntahan. Basta pareha lang ang aral, kahit iba-iba ang karatula. Iba-iba ang relihiyon, basta pareha ating pagtupad, pareha din tayo magkamit ng kaligtasan. Verse 18. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. So kapag takot ang tao, ibig sabihin, nagdalawang isip siya, baka maimpyerno o siya ay makapunta ng paraiso dahil hindi pa natupad at hindi naganap sa kanya ang pag-ibig. Kasi kung nasa atin ang pag-ibig, nagpapatawad po tayo sa ating kapwa. Yan po sinabi ni Apostol Pedro in 1 Peter chapter 4 verse 8. Magningas kayo sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. Kung napuot ka ng kapwa mo, hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo, talagang magdalawang isip ka. Baka impyerno ang punta mo, kahit pastor Christian ka, pari, tagapagturo ka, manampalataya, baka impyerno ang punta mo. Kaya yan, dalawang isip ka, kunti lang problema, kunting sakit, mahiwalay na tayo sa Panginoon. Dahil wala tayong inaasahan. Pero kung buo talaga ang pag-asa natin, na talaga makasama tayo sa pagparito ng Panginoon, walang hadlang sa salimutan, walang bagay na hadlang sa ating kaligtasan. Kung ano man ating daranasin, kung ano ang dadaanan natin, mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay,
patuloy pa rin ang panampalataya natin. Dahil buo ang ating pag-asa ng kaligtasan at sa araw ng paghukom mapalaya tayo. Pero kung magdalawang isip po tayo, hindi pa buo ang pag-ibig, mga kapatid, sapagkat ang takot, hindi pa niya alam kung makamit yan ang kaligtasan o kaparusahan. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Diba? Hindi pa natupad sa kanya ang pag-ibig. So ano ba talaga ang pag-ibig, mga kapatid? Hallelujah. Verse 19. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. So totoo ba talaga na inibig natin ang Diyos? Kung totoo, to God be the glory. Purihin ang Panginoon sapagat alam mo pala kung ano ang pinakamahalaga, ano ang sabihin natin, dakila sa unang utos, pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon. At ang pag-ibig sa Panginoon, pinatunayan natin ito sa ating gawa, mga kapatid. Ayon po sa Mateo, Kabanata 22, talata 37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong tapat, buong pag-iisip. Ito, sa 38, ito ang pinakaunang pinakadakila sa unang utos, ang pag-ibig sa Diyos. Dahil inibig tayo ng Diyos, ang pinakadakila sa unang utos, ang ibigin ang Diyos. At ang pagpatunay na mahal natin ang Diyos, ang pagtupad ng kanyang utos. Is John 14 verse 21. Kung sino aking may salita at gumagawa, siya ang umibig sa akin, ibigin siya ng aking Ama, at ibigin ko rin siya, at kami magpakilala sa Kanya. Siya, mga kapatid, ang ibig sabihin na ang pag-ibig pala, hindi sa bibig lang, nasa gawa po yan. So sana po nakatulong ito sa atin, mga kapatid, marami pa tayong pag-aaralan. Diba ng Diyos, huwag kayo mawala. I-like and share lang po natin itong mga video na ito, i-subscribe. Don't forget to post the notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. I am Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Send to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.